Profi, Attorney Roel, itago niyo na lang po ako sa pangalang Maria, 19 years old. Nakakita ako ng isang online job advertisement na naghahanap ng hotel receptionist sa Maynila. Agad ko rin itong minessage at nakipag-ugnayan sa recruiter na itago rin natin sa pangalang Alex. Ang sabi niya sa akin ay may libre na akong titirahan, pati ang pagkain at ang magandang sweldo. Nagsabi agad ako sa aking pamilya na magtatrabaho ako sa Maynila para sa magandang kinabukasan namin. Noong dumating kami sa Maynila, agad na kinuha ni Alex ang aking cellphone at ID at sa ibang lugar ako dinala. Iba sa aming napag-usapan. Hindi niya ako pinayagang makaalis dahil ang sabi niya ay dapat ko munang pagtrabahuhan at bayaran ang placement fee ko. Ano po ang dapat kong gawin? Alright, attorney, with this situation, kailan po nagiging human trafficking ang isang kaso ng illegal recruitment? So una nating kailangan malaman na yung recruitment hindi laging human trafficking. Ang kailangan nating malaman una, paano ba ito ginawa? At pangalawa, para saan at kung anong purpose. So yung recruitment nagiging human trafficking kung ginawa ito sa pamamagitan ng force, panlilinlang, or pangmamaliit. Okay? At yung purpose ito is for exploitation. And exploitation can be in other forms. Pwedeng through labor, sexual exploitation, forced slavery, and forced labor. So ibig sabihin, pinersa ka, at magagawin ka para ma-exploit ka, para magkaroon of course ng pera o kaya gagamitin yung katawan mo. Ito yung nagiging human trafficking. Okay, para dun sa pamilya ni Maria o sa mga tulad niyang hawak ng illegal recruiters, ano po maaari nilang gawin at paano sila poprotektahan ng gobyerno kapag nagdemanda sila? Okay, so tatandaan natin, medyo mahirap yung sitwasyon, di ba? Katulad ng sitwasyon ni Maria, nakadetain siya, hindi niya alam kung nasaan, di ba? Maaring hindi sinabi sa pamilya niya, yung mga iniiwan sa probinsya kung nasaan siya. Kaya importante, kung aalis ka, dapat merong may alam kung nasaan ka. So, in the event na merong alam kung nasaan ka, ang pinaka-importante dyan, kailangan mabilis yung action mo para makaalis ka kung saan pinaglalagyan. So we have action centers, very active naman yung government natin sa anti-human trafficking acts nila. Okay. So we have an action online 1343 where they can immediately report these incidents or ng human trafficking. Okay, para maiwasan ang maging biktima ni human trafficking at hindi matulad sa pambibiktima ni Alex Umano, ano po mga paalala nyo sa mga kababayan natin gustong lumabas ng galing probinsya, o kaya naman ay pumunta ng Metro Manila o mga ibang bansa? Unang-una mag-verify. Okay. Huwag tayo maniniwala sa nakikita natin sa online or social media. Tandaan natin, lahat ng mga legitimate na business, dapat mayroong pangalan, may contact details, may opisina. Unang-una yan. So, i-check nyo kung meron ba silang mga legitimate office address, lihitin mo ba yung kausap mo. So, very important, mag-verify ka at wag kang maniniwala sa mga mas magagandang mga salita ng mga recruiters. Okay, kasi nangyari dito ay may libre daw siyang titirhan, pati pagkain libre at may magandang sweldo. At dahil may binigay na promise sa kanya, ito ay isang sign na ba agad ng... Alam mo naman, pag too good to be true, laging red flag yan. Okay? Makikita natin online, may nakalagay doon, no qualifications needed, no interview needed, red flag na to agad. Kasi lahat naman ng trabaho kailangang interviewin, lahat ng trabaho may qualification. So, mag-ingat tayo at pagka too good to be true, siguradong red flag yan at dapat iwasan natin. Okay, kinuha pa yung cellphone niya at saka yung ID niya, attorney. Why? So, because of this, lahat to ay checklist na bagay? Yes. Red flag yun. Kasi unang-una, bakit lalo na pag pupunta kayo ng bansa, kinukuha yung passport. Ibig sabihin, para kontrolado ka nila, hindi ka makaalis at susunod ka lang. Cellphone, ID, ganun din. Upang hindi ka makapag-report o kaya wala kang maitago mo yung identification mo, in the event na i-control ka nila o itatago nila, ito ay mga clear indications or clear red flag na illegal recruitment at human trafficking yung ginagawa ng mga tao na to. What's the way para makawala siya doon sa sitwasyon na yon?
Kaya importante, dapat alam yung whereabouts mo, kung saan yung lokasyon mo, o Okay. kung saan ka man pupunta. Di ba? Para yung mga kapamilya mo, pagka hindi ka mahanap, they can immediately report the incident. Pupunta sa mga action centers, pupunta si Action Maria. centers sa PNP, sa NBI, DOJ, very active naman yung government natin with respect to human trafficking. At dapat alam niya yung information niya about dun kay Alex Tama, na tama. nambibiktima. Para alam niya kung saan pupuntahan, kung sino yung hahanapin, at para ma-save yung biktima. Okay, ano bang pwede kaparusahan na pwede bigay kay Alex dyan? At kasama ba yung kanyang, kung meron man siyang recruitment agency kuno? Yes, malaki yung kaparusahan. Okay? At saka liable din yung mga may-ari kung meron tong recruitment agency. So this applies regardless kung Philippines or outside the country? Yes, kasi meron ding human trafficking na nangyayari sa Pilipinas mismo. Okay. Nangyayari yan galing probinsya, luluwas ng Maynila, pinangakuan ng magandang trabaho. Pagdating dito, hindi pala trabaho na matino yung binibigay, kundi exploit either for prostitution, forced labor, or kung ano mang ibang mga forms of exploitation. Internationally naman, madami naman yung pinapapunta sa ibang bansa na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi dumaan sa proseso sa Department of Migrant Workers, papupuntahin sa ibang bansa as tourist. 'Di ba? Kasi may tourist visa o kaya kunwari magpapasyal ka lang sa ibang bansa tapos pagdating mo doon, may trabaho ka na, kinuha na yung passport mo, hindi ka na makaalis of course doon sa bansa na yon kasi kutulado nila. Dahil wala ka ng passport, wala ka ng ID at dito sa kaso ni Maria, wala siyang cellphone so hindi siya makapag-report. Attorney, paano yun? May may pwedeng phone number or contact details sa pwedeng tawagan ang mga biktimang ganito. Tulad niyan sa 1343, no? Yes, 1343, ito yung action line Okay. para sa mga biktima ng human trafficking. Okay. At wag po tayong mabahala sapagkat madami pong assistance na binibigay doon sa mga biktima ng human trafficking at hindi po sila magiging liable sa batas kasi sa ilalim lang po ng batas, kinukonsider sila as victims and not accomplices or hindi sila yung gumawa ng krimen ng human trafficking. Okay. Have you handled cases like this, attorney? Yes, marami din sa IBP Quezon City na dumudulog, lalo na sa mga naging biktima ng human trafficking, and very active kasi yung DOJ. Nagkakaroon ng Interagency Council on Human Trafficking, so iba't ibang ahensya ng gobyerno kasi importante dito may coordination kasi Okay. mabilis na nakakaalis yung tao from the province, pupunta dito sa Manila, from Manila to other cities o kaya from Manila sa ibang bansa. So kailangan mayroong coordination, yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, hindi lamang dito sa Pilipinas, lalo na rin doon sa ibang bansa. Okay, in terms doon sa resulta ng mga cases na handle mo rito, kamusta yung mga naging biktima ng human trafficking afterwards? Kalimitan successfully prosecuted naman at saka sa ilalim ng batas, kumbaga medyo binibigyan ng urgency Okay. itong ganitong klase ng krimen at kahit halimbawa yung biktima nag-execute ng affidavit of desistance, ibig sabihin winidraw niya yung kaso dahil siguro nakipag-settle or binigyan ng any form of consideration, hindi yun i-recognize Okay. ng korte kasi alam nila unfortunate na yung situation nung biktima. Siyempre, mahirap, walang pera, so they're forced to agree on the settlement. So, regardless kung meron ka ng final na affidavit of desistance, sa mata ng batas, hindi siya i-recognize. Okay. And with those cases, yung ating mga kababayan, na if example na sila ay dudulog sa IBPQC for concerns like this, attorney, how can they contact? They're very welcome, of course, pumunta sa PAO, sa IBP Quezon City, sa Old Justice Hall building sa Quezon City, sa 4th floor. We are very welcome to assist you kung naging biktima po kayo ng human trafficking and other forms of crimes. Very active at saka very willing po kami to represent yung mga biktima. Okay. Lastly, siguro, attorney, paano po mas makasisiguro ng ating mga kababayan po na nakakaranas ng gantong sitwasyon ay kailangan mo nila ma-check yung mga legal at ligtas sa mga online job advertisement na nakikita nila sa internet? Unang-una, maging mapanuri. Okay. Okay, we have to verify. At lagi nating tatandaan, if it's too good to be true, red flag yon. So, mag-ingat po tayo at dapat alam natin yung batas. So mga ka-RSP, lagi nating tatandaan ang pagiging maalam sa batas ay malakas na laban sa mga manloloko. So kapag kailangan nyo ng payo o malinaw na paliwanag sa usapin ng batas, magpadala lamang po kayo ng mensahe sa amin at aming tatalakayin yan sa susunod na episode ng Legal Ba. Kaya naman, laging maging maingat sa mga nakikita sa social media at ugaliin mag-search ng masinsinan bago sumubok
sa isang bagay. Muli, maraming salamat sa makabulang usapan at sa iyong oras at Sorny Ruel.